Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko. Sa sarili kong research, experience, nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go. String gauges, yan. Para sa mga baguhan natin dito mga kamaster na naguguluhan din dito about sa gauge. Yan. So, lilinawin natin itong mga master, pasimplihin natin to. Ang ibig sabihin ng gauge mga master is yung sukat yan mga master ng string. Nakikita natin yan sa nakalagay 942. So, ibig sabihin yan, yung 9 dito, yung pinaka unang string or yung ating high E. At yung 42, ito. So, understandable na yan mga master. At meron din tayong mga custom gauges. Yan, meron ditong light dito, din dito medium. Yan, di ba may nakikita tayong 10, tapos ito 48. Yan, kumbaga, may mga custom gauges kasi na tinatawag yan. Binabago-bago nila. Pwedeng heavy dito sa ito yung tatlong string na malalaki. Then ito light. Medium light. Dito naman heavy. Yan. Heavy yan. Marami yung mga custom gauges na tinatawag mga master. Pero dito lang tayo sa standard mga master. So, yan yung binabasehan ng gauge. Sukat ng mga string. At ito, kailangan din natin itong malaman mga master na iba yung sukat ng mga electric guitar i-compare sa mga acoustic guitar. Pag sabing light gauge kasi is sa electric guitar, gauge 10 yan. Yan yung light gauge ng electric guitar. Pag sa acoustic guitar naman, yung light gauge niya is 12. Kaya kadalasan nakikita natin pag bibili tayo ng acoustic guitar set string, light gauge, ang ibibigay gauge 12. Hindi yan talaga kagaya ng mga electric guitars. Yung tunog kasi ng acoustic, yan, ito, tunog ng acoustic. Yan, yung may pagka-bilog. Yan yung karakter talaga ng acoustic. Kasi pag lalagyan mo na to ng mga string ng electric guitar, so, iba na yung tunog nun. Parang kalanching, maliliit na tunog na. Kumbaga, hindi siya nababagay sa acoustic. Yan. Pero pwede naman yun. Yan nga lang, hindi kumbaga siya nababagay. Pero hindi ko rin naman sinasabi na hindi pwede yun. Kasi pag isaksak mo na kasi yun sa amplifier natin na naka electric guitar string ka, hindi siya tunog acoustic guitar yung ating mga acoustic guitar. Tunog electric guitar yung tunog niya. Yun siya mga master. Kaya iba talaga yung set gauge ng ating acoustic. 12 gauge dito sa acoustic light. So dito na tayo mga master. Ang ating mga electric guitar mga master, may sinusunod tayong standard tuning. Pag pihit kamay lang yung gagawin natin dito sa ating gitara, hindi tayo makakasabay pag tutugtog tayo na may mga kasama tayo naka-standard tuning. Yun siya mga master. Kaya tayo dati as beginners, akala natin dati, ay si ano to, mahusay to kasi nagtutuno kahit walang tuner. Mga kilala natin na mga professional na gitarista, gumagamit ng tuner. So pag tataas tayo ng gauge, halimbawa gauge 11 na tayo, tapos standard tuning pa rin yung gagawin natin. Matigas na yun diinan pag mag gauge 11 ka. Yan mga master. Lalo na kung tataasan natin gauge 12, 13, tapos standard tuning, talagang masakit na yun sa daliri mga master. Kahit gaano pa ka-low action gagawin yan sa paggitara, pag setup, matigas talaga yun sa daliri. Hindi na siya bagay sa standard, lalong-lalo na pag gauge 12, 13, hindi na yan bagay sa standard tuning mga master. Kumbaga matensyon na masyado yung braso ng ating gitara. Kumbaga mahigpit na yung string. Kaya papasok tayo sa tinatawag na down tuning. Yan. Down tuning na yan na tinatawag. Ito example, ito ay standard E. Yan. Kumbaga lahat ng strings na to is naka-standard E. Ito ang tinutukoy yung ating high at low. Yan yung binabasihan. Kaya tinawag siyang standard E. Dahil sobrang higpit na ng strings kasi dahil hindi natin alam na mataas pala na gauge yung nabili nating string or gusto lang natin i-explore, magkabit tayo ng 12 gauge, 13 gauge. Mahigpit na, yan, di pa rin niya makuha yung standard kasi nga hindi na siya naka-design doon mga master. So ang gagawin natin,
down tuning tayo. Yung standard natin na E, A, D, G, B, E, ang gagawin natin is ganito. Yung E na standard tune, pag ida-down tune natin, sample, down E flat tayo. Meron kasing ganun may E flat. So, luluwagan mo lang to ng konti, yung kumbaga E flat lang natin. So, E flat. Ito luluwagan mo rin ito yung A, magiging A flat. Ito yung D, luluwagan mo rin, magiging D flat. Ito yung ating G, magiging G flat. Ito yung ating B, maging B flat. At siyempre yung ating high E, magiging E flat. Yun siya, yung tinatawag na down tuning. Yan. Pag sa D naman, gagawin mo lang D. Yung A, gagawin mong G. Yung D, gagawin mong C. Ito yung G, gagawin mong F. Ito yung B, gagawin mo na A. Then ito gagawin mo na D. Yan yung tinatawag na down tuning. Pag drop D naman mga master, ito, kagaya nito, naka-standard siya. Yan. Ang drop D na tinatawag, ito lang yung ating low E string yung ating ida-drop. So, yung tunog ng ating low E string, gagawin mo lang yung D. Yan. Example mga master, ganito siya. Ito yung ating fourth string is D na ito. Yan, D. Ihahawig ko lang yan sila ng tunog. Yan. Lologan ko dito. Yan. Yan na yung tinatawag na drop D. Pag mag-G ka, dito na yung G mo sa 5th fret. Yan. Isang pihita na lang. Yan. Ganun siya mga master, yung tinatawag na drop D. Magkaiba yung drop D at D tuning mga master. Ibang-iba talaga yan sila. Ito yung tanda natin mga master. Pag tataas ng gauge, habang tataas yung gauge, bababa tayo ng ating tune. Yan. Sa electric guitar, pag nasa 11 na yung gauge ng maliliit, yan. May mga ilan na naga-standard, kagaya ng mga Les Paul, yan. Yung fixed bridge, kaya pa yung gauge 11 pero matigas na yon. Nakatry ako nun dati mga master. Ito mga master, sa experience ko, pag gauge 11, 10, yan. Kahit 10 nga mga master, ginagawa ko na yan is E flat na yung tono ko nyan. Kumbaga, E flat na yung tuning ng aking gitara. Hindi drop mga master ha. Lalo na kaya pag gauge 12, 13 yan. Yan siya mga master. Ibang-iba yung gauge ng ating mga electric guitar compare sa gauge ng ating mga acoustic guitar. Hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana nagkaroon ka ng idea nito mga master. Yan sa ating mga kamaster dyan. So this is Smart Music. God bless you all. Peace out.